Hey guys, welcome to my channel. So today mag-unbox tayo ng bagong barrel na binili ko. In-order ko yata ito noong Tuesday, pinick up ko kahapon. Nung nagkaroon ako, naka-receive ako ng notification na na-deliver na daw doon sa dealer ko. Pununtahan ko agad. And I was excited kasi matagal na akong di bumibili ng barrel and matagal ko pinag-isipan. No? So maganda pala yung ganun. No? Kasi dati every week ako bumibili ng baril o every month, twice, 3 beses, mga ganun. Anyway, so ito siya from Century Arms. Century Arms Visca. I think paratrooper bang model nito. So unang napadaan sa feed ko to, pinag-iisipan ko, sabi ko ano kaya bibili ako niyan, hindi. Tapos bilang nawala na yung sale, tapos tumingin na ako ng iba. Yun nga, tinignan ko yung JRA Galant. Pinag-isipan ko rin, kaso mahal, tsaka may mga nagko-comment na hindi raw maganda. Pwede ko namang sumugal. Kaso nawala na naman yung deal, naubos na, out of stock. Tapos tumingin ako ng Pioneer Arms from Poland. Gusto ko sana ibang country eh. Ito, American na naman to eh. Bakit ba? Na out of stock na naman. Kaya, nung duman sa akin to, sabi ko, teka, baka it's a sign, kailangan ko lang bilhin. Anyway, so simple lang naman siya. Padded box. Tapos eto na siya, may mga paperworks. Tapos may isang magazine. Sabi sa description, daw eh, one Magpul magazine. Ano no, Magpul ba to? Pero mukha namang matibay. By the way, ayon YouTube nakakita ng magazine na more than 29 rounds. Okay, tapos paperworks. Tapos may chamber flag. Manual. So ito yung full stock, fixed stock na na wood. Tapos ito na siya. No? Kaya mixed emotions guys, no. So ganito nangyari diyan. Nung pinick up ko siya, papunta ako doon hanggang makapasok ako sa pinto nung pawn shop na FFL dealer ko. Excited ako. Tapos yung binuksan ko yung box, sabi ko, teka, bakit gano'n? Akala ko folding stock yung binili ko. Kasi akala ko na-fold to dito. Akala ko side folder na na triangle. Ang tawag dito, triangle stock eh. Tapos, nag-isipan ko pa, sabi ko, ano kaya, i-reject ko tong delivery, i-cancel ko, i-return, o sabi ko, ano kaya, tawagan ko, alas 6 na yon eh, nung pinick up ko to, wala, sarado na yung binilang ko ng AK. So, sabi ko, sige, pipick upin ko na lang. Baka mamaya kailangan lang ng folding adapter. Tatawagan ko na lang yung yung binilhan ko or Century Arms. So this morning tinawagan ko diretso yung Century Arms, yung manufacturer. Hindi yung binilhan ko ng store. Sabi ko, I was disappointed kasi I thought English Amerikano eh. Yung nasa customer service nila eh. By the way, safety check. No? Lakas ng ng firing spring, no? So tinawagan ko, sabi ko I was disappointed because I thought I was buying a folding stock. Fixed stock lang daw to, no? Tapos sabi ko wala kayong folding stock na version yan, wala daw. Yung ibang model, pero yung ganun, akala ko kasi triangle na folding. Ay nako, so sabi ko dati, I've worked with you in the past, Century Arms. Pinadala nyo ako dati ng Canik TP9 SFX for review. Nag-name drop, drop ako ng gano'n eh. Just in case na baka meron silang folding adapter. Kaso wala daw, yung ganitong model wala. And then true enough, naniwala naman ako sa kanya kasi kagabi, bago ako matulog, talaga na-curious ako eh. Gusto kong tanggalin tong folding stock. Sabi ko, saan kaya ikakabit yung adapter? Tinanggal ko, hindi ko matanggal. May tornilyo lang sa taas, kahit pinupukpok ko, hindi matanggal. Sabi ko, I think this is solid. So, roller coaster of emotions. Yung una, nadismaya ako. Pero ngayon, parang gusto ko na siya. Bakit? Kasi, solid. Bakal to, guys, tong triangle stock. Itong butt pad nito, bakal din to. Na may mga grooves, no?
Tapos yun nga, no, tinatry ko siyang baklasin, hindi ko mabaklas. No? Mahigpit talaga yung pagkakalagay niya. Kaya sabi ko, okay, I'll keep it as it is. Yung isa ko na lang na AK. So, meron tayong American AK din na isa, yung Palmetto State Armory. Ito na lang yung convert ko ng ng Zhukov stock na folding. Ito, MOE stock to ng Magpul eh. Ito na lang ang papalitan ko. No? Kasi ito, mukhang solid na solid to eh. Solid guys, solid, liquid, and gas. So, ang gusto ko dito, okay, sabihin nyo, bakit binili mong ganyan, Century Arms na Visca rifle. Actually, mix ang reviews nito. At kung makikita nyo, yung mga bad reviews ng Visca, it's like 7 years ago. Nung bagong labas kasi yung Visca rifles, madaming nagrereklamo, maraming pangit na reviews. 7 years, 4 years ago. Yeah, I think na-correct na nila. What sold me with this rifle, with this AK-47 rifle, is gumamit daw sila ng S7 heating type of metal. So, yung feed ramp, yung bolt carrier, S7, at saka trunnion. Trunnion yung kabitan ng barrel. S7, no? Yung hardness. Ano yung S7? S7 yung ginagamit na mga jackhammer, yung tip nun, S7 ang ang level of hardness. Kaya sabi ko, okay. Tapos, pagka nahawakan mo nga siya in person, mukha siyang rugged. Yung mga tipong kahit ihagis mo, wala kang problema. Ito, pwede ko pa ito i-baby. Kasi makinis. Tapos parang ayaw mong masira. Ang ganda kasi niya eh. Modernized. Ito, it's something na, magre-remind sa'yo, ano ba talaga ang AK? Rugged. It's rugged, reliable, and hindi ka manghihinayang kahit magasgasan. Kaya dapat, steel and wood. Yeah, hindi ko to papalitan ng plastic na na hand grip or anumang part. As is na yan, wood yan. Okay? Tapos ito, bakal to guys. Naririnig mo ba? Bakal yan. Ito, yung mga groups na yan, bakal yan. Kaya masakit yan pagka ginanya mo. Kaya ito, I don't mind. Gagamitin ko to for survival. SHTF situation. Diba? Plus, guys, reminder lang, pagka meron kayong SHTF loadout, zombie loadout, dapat yung mga gear nyo, mga ammo, mga weapon loadout nyo, huwag kayong manghihinayang na itapon. Kasi in reality, pwede mo yan itapon pag nawala ng silbi yan kasi magdadagdag lang yan sa pabigat sa mga dadalhin mong gear. So ito, yun ang word na pumasok sa isip ko nung nakita ko to, nahawakan ko to, rugged. Para siyang rugged. Yung barrel pala nito, chrome moly vanadium. Chrome moly vanadium. At least chrome moly, di ba? Matibay sa corrosion yung inner barrel niya. Tapos, siguro maganda gagawa na ako ng video comparison ng dalawa. Ayan siya. Nagulat lang ako, yung muzzle brake pala nito, parang birdcage muzzle brake. Pero wala siyang cover sa ilalim. Paikot ang niya, ang butas niya. No? Paikot. Tapos fix siya. Ibig sabihin, gumamit ng kinrimp siya. Hindi mo siya basta matatanggal. Unlike yung AK ko na PSA, iikutin mo lang. May locking system. So, wala tong locking system. As is. So, fix ang stock. Fix ang muzzle brake. Pwede mo palitan yan. Pero, okay. Mas gusto ko yan. Natitrigger yung OCD ko sa mga slant na muzzle brake eh. Yung tabingi na muzzle brake, natitrigger yung OCD ko doon. Tapos, yan. Iron sight lang siya. SHTF, wala kang access sa mga batteries, irons ka lang, dapat buhay. Pero, natuwa naman ako kasi meron siyang abang for optics. Nilipat ko yung optics nun dito, okay lang eh. Ano pa rin. Ang napansin ko lang, nung nilipat ko yung optics ko dito, yung optic mount, parang mas mataas siya, yung gap niya dito kasi mas mababa to. Doon, parang lapat na lapat yung kaya yun na lang lalagyan ko talaga ng optics. Ito, hindi ko nagagamitan ng optics to. At least may option. Tapos, oversize ang mag release.
Kaya nakita kayo na ayoko magpaitan ng magazine eh. Magche-change mag, dudunggulin lang ng tip yung ano, malalaglag na. Tapos insert. Oversize oh. Madaling ano, matrip. Okay? Madaling magbaba ng ano, magtanggal ng extra mag. Tapos nung bibigyan ko kayo ng pahapyaw nung kino-compare ko dun sa Palmetto State Armory, parang mas makapal yung ginamit nila dito sa receiver. Parang mas makapal siya dito. Solid eh. Solid. Solid pre. Solid. Solid liquid and gas. Tapos yung dust cover nito parang mas madaling tanggalin. Doon parang mas mahigpit yata yun eh. Teka, wag na. Ayaw ni YouTube na mga ganyan. Tapos yung charging handle, hindi ko alam kung talagang ano to o pwedeng tanggalin tong ano, may rubberized cover para hindi masakit. Okay lang din yun sa akin. Baka hindi ko na tanggalin yan. Masakit pag bakal lang eh. So there's what? There's two ways of charging an AK-47. It's either you remove your hand, stay on target ka pa rin, remove your shooting hand, mag-charge ka, or stay on target, stay in the trigger, yung trigger finger mo, ito gagamitin. So, pag ako nag-AK, gantong ginagawa ko. Para yung target acquisition mo, ganun pa rin. Hindi yung magre-realign ka ng, ano mo, ng aim. Okay? Tsaka mahirap pag tinatanggal yung, ano, yung grip dito sa trigger system. Para ano ka dyan. Pinakita ko to kay AJ kagabi. Nagustuhan niya. Tapos pinag-usapan niya namin yung ano, yung Iraqi reload. Sabi, have you heard about the ano, yung reload? Sabi ko, yeah, Iraqi reload yun eh. Ayan. Tapos pinahawa ko sa kanya to. Parang mas sukat sa kanya kasi maliit siya eh. Mas maliit siya compare doon. I think mga 2 inches, mas maikli to. Mas maikli itong barrel na to. Pati yung stock niya mas maikli. Kaya nga na-disappoint ako kasi kung folding stock sana to, mas perfect. Kasi tight spaces, pagsakay sa kotse, sa bagay, maliit lang. Pwede pa rin naman. 5'9 ako guys, mas maliit to. Maliit to para sa akin. Ito mas mahaba to eh. Kita nyo, hindi sumasakto sa frame ng camera. Anyway, separate video na yan, comparison. Ano lang tayo, unboxing. So ano pa ba mga features? Sabi ko nga, yung barrel chrome moly vanadium. Yung profile pa ng gas system niya, nandito. Nasa loob, mas maikli. Parang mas maikli ito eh, kumpara doon eh. Nandito yung sa Palmetto State Armory. So, sabihin, mas maraming gas, mas reliable. Ito pa pala, meron bago makalimutan. Isa sa mga nagustuhan ko rin dito sa sa Visca rifle, yung safety nila very innovative. Kasi generally ang AK walang last round bolt hold open. Pero kita nyo, naglagay sila ng cutout. Paano ko ba ito papaitan? I-move mo yung safety. Yan kinakatch ng safety yung yung charging handle. So pag binaba ko tong safety, kita nyo, yung ibang AKs, ito wala tong ganun eh. Walang cutout yung safety niya eh. Walang cutout. Kita nyo ba? Black kasi eh. Ayan, may cutout kita nyo, yung butas na yan, notch na yan. Yan ang sasalo dun sa sa charging handle. No? Yung Visca lang nakita kong ganito eh. Very intuitive. Innovative. Naisip nila yan, yung gusto kong sabihin. So pag binaba mo to, nagcha-charge. Yung ibang AK walang ganyan eh. No? Tapos yung grip niya, I like it also kasi solid. And manipis siya. Sabi ko kagabi, ano kayo maganda i-upgrade? Upgrade agad din yung isip eh. Pero I think I'll keep it as it is. Sakto rin na pwede rin to sa kamay ni AJ. Malaki kasi kamay ko eh. Pero sa kamay niya, saktong-sakto to eh. Meron siyang AK na magagamit Ayan. Anyway, lilinawin ko, hindi ko man to binibigay sa kanya.
I think kasi nung last time nagpunta kami sa NRA show, mas na-attract siya sa mga AKs. So sabi ko, meron na akong Palmetto State Armory na AK. I think nakakuha ko na naman yung ano niya, yung interest in terms of firearms kasi nagustuhan niya to eh. So, all steel and wood. Walang plastic eh. Ito pala plastic yung grip. Alam na naman bakal yung grip, no? Plastic. Yan lang pala ang ano dito. Plastic. Everything else is wood and grip. And steel. So, yan ang ano, no? Yan ang AK, guys. Para siyang raw. Para siyang napakatibay. Parang, yung pangharabas. Pangharabas, yung ihagis mo dyan sa batuhan. Okay lang yan. Hindi ka manghihinayang. Bakal sa kakahoy eh. Magagasgasan, yes, pero hindi niya maapektuhan yung function. And nakakatuwa sa AK, doon sa hindi nakakalam, itong AK, majority ng AK, kahit walang dust cover, pwede pumutok yan. Puputok yan. Ibig sabihin, may naka-expose yung kalansay niya. Puputok yan. Nakakatuwa eh. Nahaliw nga si Charles dyan eh. I don't know kung magpapaputok kami ng AK. Meron lang ako napansin dito sa bolt niya, may cut out eh, oh. Ayan, naka-expose yung spring. I don't know kung para saan yung purpose niyan. Ano yung purpose? Pero, when you rack an AK and you release the bolt, mararamdaman mo or maririnig mo talaga na solid. Solid! Liquid gas! Solid eh, oh. Bakal to bakal. And pag nagsha-charge kayo ng rifle, ng pistol, wag niyo ibe-baby. Yung aalalayan mo pa, lalo kayong magja-jam. Kasi hindi siya magpo-fully seat. Naka-design niya na ganyan eh. Ay, hindi, masira mo yung naka-design niya na ganyan. Naisip na nila yan nung gumawa. Naisip na yan ni Mikhail Kalashnikov. No? Ni Anton Kalashnikov pala. I don't know, yun ba yung pangalan niya. So yan guys, bagong barrel, second AK-47 natin, Century Arms Visca. Low cost, budget AK, pero marami akong nababasa ngayon na mga reviews, mga comments sa mga forums. Nakaka 10,000 rounds na daw sila, wala pang problema. Hopefully umabot din sa ganun, pero realistically for you to shoot 10,000 rounds, ilang libong dolyares ang ginastos mo, di ba? So, swerte. At least meron mga nauna na meron silang budget para sa ganun. So, ano masabi nyo? Okay ba? Mas gusto nyo at dalawa yan eh. Either gusto mo yung pangharabas, bakal at kahoy, solid, or gusto mo yung tactical, Magpul furniture, Magpul Sig Romeo 5, Magpul handguard. Palit ko pati muzzle brake, pinalitan ko pala eh. Ito, Magpul din tong extended mag release eh. So dalawa eh. So, I'm blessed na meron ako both. Na eto, meron ako na AK na hindi ko panghihinayangan kahit ihagis-hagis ko dyan. So with that, siguro tapusin ko na to, no? Mahaba na tayo. Para sa mga gun guys na katulad ko, preppers. Oh, by the way, bago pala tapusin. Sabi sir, baka nagkamali ka piliin na AK ang loadout mo kasi 'di ba, mas marami kang ma-scavenge na 223, 556. True, that is true. Pero sa Amerika kasi common na din ang 7.62 by 39. Yeah, sa ranking mas pinaka-common 5 out of 5 ang 223, 556. Pero number 4 out of 5 7.62 by 39. Madami rin may plus kung may stockpile na ako eh. So walang problema. So with that, tapusin ko na to. What do you think? Tactical o practical? It's up to you. Solid, liquid, gas. Yan, kapal talaga ng makapal yung receiver. Bye!